Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso at magtatanong kung hanggang saan nga ba ang kayang tiisin ng isang tao sa ngalan ng pag-ibig. Sabi nila, ang pag-aasawa ay isang kanlungan, isang ligtas na lugar kung saan ka dapat inaalagaan at minamahal. Pero paano kung ang mismong kanlungan na iyong inaasahan, ang siya palang magiging iyong kulungan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Amihan sa ang halaga ng isang patak ng luha. Tipid-tipirin mo yang sabaw. Amihan, hindi porke marami yan ay uubusin mo sa isang upuan. Natigilan ng kutsarang hawak ni Amihan sa ere. Ilang pulgada na lang mula sa kanyang bibig. Ang init ng sinigang na dapat sana'y magbibigay ginhawa sa kanya ay biglang napalitan ng pamilyar na init ng hiya na gumapang sa kanyang batok. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsara sa mangkok. Pilit na ngumiti sa biyanan niyang si Aling Puri na matalimang tingin mula sa kabilang dulo ng kanilang maliit na lamesa. Opo, Nay, pasensya na po. Sa tabi niya, si Lino, ang kanyang asawa, ay nagpatuloy lang sa pagkain na para bang walang narinig. Nakayuko ito. Ang mga mata ay nakatutok lamang sa sariling plato. Sa loob ng 3 taon nilang pagsasama, naging sanay na si Amihan sa katahimikan ni Lino. Sa tuwing nagsasalita ang ina nito, ang katahimikang iyon ay parang maliliit na patalim na unti-unting tumutusok sa kanyang puso araw-araw. Ang gas, napakamahal na rin, patuloy ni Aling Puri habang hinihimay ang isda sa kanyang plato. Sa susunod, pag nagluto ka, lakasan mo na agad ang apoy para mabilis maluto. Huwag yung parang naglalaro lang. Sayang sa oras, sayang pa sa gasol. Tumango na lang si Amihan. Sige po, Nay. Hindi na niya tinapos ang kanyang pagkain. Bigla na lang nawala ang kanyang gana. Tahimik siyang tumayo at nagsimulang magligpit ng kanilang pinagkainan. Habang hinuhugasan niya ang mga plato, naririnig niya ang mahinang pag-uusap ng mag-ina sa sala. Hindi niya maintindihan ang lahat ng sinasabi, pero sapat na ang tono, ang malumanay at sunod-sunurang boses ni Lino at ang matigas at puno ng reklamong tinig ni Aling Puri. Pagod na pagod ang katawan at kaluluwa ni Amihan. Ang tanging inaasahan na lang niya sa pagtatapos ng bawat nakakapagod na araw ay ang ilang minutong katahimikan sa banyo. Ang mainit na tubig mula sa shower. Iyon na lang ang nagsisilbing yakap sa kanya. Ang tanging nagpaparamdam sa kanya ng kahit kaunting ginhawa. Matapos magligpit, kinuha niya ang kanyang tuwalya at pumasok sa banyo. Isinara niya ang pinto at isinandal ang sarili doon saglit, pumikit ng mariin. Konting tiis pa, Ami, sabi niya sa sarili. Konting tiis lang. Binuksan niya ang gripo ng shower. Sa unay malamig na tubig ang lumabas, pero ilang sandali lang ay naramdaman na niya ang unti-unting pag-init nito. Hinayaan niyang bumuhos ang tubig sa kanyang likod at kasabay ng pag-agos nito ay ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Sa ilalim ng init ng tubig, para siyang pansamantalang nakakatakas. Dito, hindi niya naririnig ang mga panunumbat. Hindi niya nararamdaman ang matatalim na tingin. Dito, siya lang at ang init na yumayakap sa kanyang pagkatao. Ngunit ang kanyang munting paraiso ay hindi nagtagal. Bigla, sa isang iglap, ang mainit na tubig ay naging kasing lamig ng yelo. Napasinghap si Amihan sa gulat at ginaw. Hinintay niya ng ilang segundo, umaasang babalik din ang init. Pero wala. Tanging ang nanunuot sa butong lamig na tubig na lang ang patuloy na bumubuhos. At kasabay ng paglamig ng tubig ay ang pag-alingaw-ngaw ng isang boses mula sa labas ng pinto. Amihan! Patayin mo yung heater! Ano ka ba? Alam mo ba kung magkano ang kuryente ngayon? Maliligo ka na lang. Kailangan pa sa mainit na tubig. Ang pagpapakulo ng tubig ay hindi libre. Iyon ang boses ni Aling Puri.
Nanginginig na isinara ni amihan ang gripo. Ang puso niya'y parang pinipiga sa sakit at kahihiyan. Hindi dahil sa pagsigaw nito, kundi dahil sa katotohanang ang ina ni Lino ay nagawang patayin ang heater habang nasa kalagitnaan siya ng paliligo. Ang maliit na bagay na yon, ang kaunting ginhawang yon, ay ipinagkait pa rin sa kanya. Nanginginig siyang nagbalot ng tuwalya sa katawan. Ang ginaw na nararamdaman niya ay hindi na lang dahil sa malamig na tubig, kundi dahil sa lamig ng pakikitungo sa kanya sa bahay na dapat sana'y tahanan niya. Pagbukas niya ng pinto, naroon si Aling Puri, nakapamiwang. Sa likod nito nakatayo si Lino, hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. "Bukas," sabi ni Aling Puri na may diin sa bawat salita. "Sa tabo ka na lang maligo, mas makakatipid tayo." Walang salitang lumabas sa bibig ni amihan. Tumingin siya kay Lino, naghahanap ng kahit anong depensa, ng kahit anong pagtatanggol. Isang salita lang mula dito ay sapat na. Isang tingin lang na nagsasabing, "Ako na ang bahala kay mama." Pero wala. Iniwas lang ni Lino ang kanyang tingin at pumasok sa kanilang kwarto. Naiwan si amihan doon, basang-basa, nanginginig sa ginaw, at nakatayo sa harap ng kanyang biyenan na nakatingin sa kanya na para bang siya ang pinakamalaking pabigat sa mundo. Pumasok siya sa kwarto at nakita niya si Lino na nagkukunwaring may inaayos sa aparador. Lumapit siya. Ang boses niya ay halos pabulong na sa pagod at sakit. "Lino, nakita mo yung ginawa ng nanay mo." Hindi lumingon si Lino. "Hayaan mo na, Ami. Para rin naman sa atin yun." "Para sa atin?" Hindi makapaniwalang tanong ni amihan. "Ang bastusin ako, ang ipahiya ako. Para sa atin yun." Humarap sa wakas si Lino, ngunit ang mukha nito ay walang emosyon, walang awa, walang pagmamahal. Tanging pagkainis lang ang mababasa sa mga mata nito. "Pagpasensyahan mo na si Mama," sabi nito sa isang mababa at pinal na boses. Para sa ekonomiya din naman yon. Pagkatapos sabihin yon, humiga na si Lino sa kama at tumalikod sa kanya. Senyales na tapos na ang usapan. Naiwan si amihan na nakatayo sa gitna ng kwarto, tumutulo ang tubig mula sa kanyang buhok pababa sa sahig. Ngunit hindi na tubig mula sa shower ang pumapatak. Ito na ang huling patak ng kanyang mga luha ng pagtitiis. Dahil sa sinabi ni Lino, mas nanuot ang lamig sa kanyang puso kaysa sa ginaw na dala ng malamig na tubig. Humiga si amihan sa kama, ngunit pinanatili niya ang distansya mula kay Lino. Ramdam niya ang bawat paghinga nito, ang payapang ritmo ng pagtulog na tila ba walang anumang nangyari. Paano niya nagagawang matulog ng ganito kahimbing? Paano niya nagagawang ipikit ang kanyang mga mata habang ang asawa niya ay gising na gising, pinapatay ng lamig at ng sakit ng kalooban? Ang mga tanong ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan, kasabay ng mga alaala. Naalala niya ang mga pangako ni Lino noong sila'y magkasintahan pa lamang. "Hindi kita pababayaan, Ami. Aalagaan kita. Ikaw ang magiging reyna ng buhay ko." Ang mga salitang yon na minsan ay nagbigay sa kanya ng kilig at seguridad, ngayon ay parang mga tinik na tumutusok sa kanyang alaala. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Reyna? Sa kahariang ito, siya ay hindi reyna. Isa lamang siyang alipin na kailangang magpaalam sa bawat galaw, sa bawat sentimong gagastusin, sa bawat patak ng mainit na tubig. Bumangon siya. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang manatili sa iisang kwarto kasama ang lalaking pinangakuan siyang proprotektahan, pero siya rin mismo ang nag-iwan sa kanya sa gitna ng laban. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng silid, maingat na isinara ang pinto. Dumiretso siya sa kusina upang uminom ng tubig. Nanunuyo ang kanyang lalamunan, hindi dahil sa uhaw, kundi dahil sa mga salitang hindi niya masabi, sa mga sigaw na kinikimkim niya sa kanyang dibdib. Habang umiinom, isang mahinang tunog ang kanyang narinig mula sa sala.
Boses ni Lino. Hindi kaya't nagising ito at sinundan siya? Isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang umasa. Baka sakaling ngayon, sa kanilang dalawa na lang, ay hihingi ito ng tawad. Ngunit habang papalapit siya, naririnig niyang may kausap ito sa telepono. Ang boses nito ay pabulong, puno ng pag-iingat, na para bang may itinatagong ayaw nitong marinig ng sinuman. At siguradong ayaw nitong marinig niya. Tumigil si Amihan sa likod ng pader na naghihiwalay sa kusina at sa sala. Sumilip siya mula sa siwang. Nakita niya si Lino, nakaupo sa dilim, ang tanging liwanag ay mula sa screen ng kanyang cellphone. Oo ma, tulog na siya. Bulong ni Lino sa kausap. Pagod na pagod siguro, o baka nagtatampo pa. Narinig ni Amihan ang mahinang boses ni Aling Puri mula sa kabilang linya, hindi malinaw ngunit sapat na para maramdaman ang bagsik. Hayaan mo nang magtampo, sagot ni Lino. Lilipas din niyan. Sanay na yan. Sanay na yan. Ang mga salitang yon ay tumama kay Amihan na parang sampal. Ganoon na lang ba ang tingin niya sa kanya? Isang bagay na nasasanay sa sakit? Pinigilan ni Amihan ang kanyang hininga. Ayaw gumawa ng kahit anong ingay. Kailangan niyang marinig ang lahat. Basta ma, konting ingat lang tayo. Patuloy ni Lino. Medyo napasobra ka yata kanina. Baka makahalata. Narinig na naman niya ang sagot ni Aling Puri. At pagkatapos noon, sinabi ni Lino ang mga salitang tuluyang dudurog sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Amihan. Hayaan mo na ma. Konting tiis na lang. Malapit na nating makuha yung gusto natin. Napatakip si Amihan sa kanyang bibig upang pigilan ng isang hikbi. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Sumandal siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Yung gusto natin. Hindi ito tungkol sa pagtitipid. Hindi ito tungkol sa presyo ng kuryente o gasul. Hindi ito simpleng pagiging kuripot lamang. Mayroon silang plano. Isang plano kung saan siya ang taya. At ang premyo? Ano ang gusto nila? Bigla. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Mas malamig pa sa tubig na ibinuhos sa kanya kanina. Ang condo unit. Ang tahanang ito na binili mula sa lahat ng ipon at pinaghirapan ng kanyang mga magulang sa buong buhay nila. Ang regalong ibinigay sa kanya, hindi para maging kulungan, kundi para maging simula ng isang magandang buhay. Ito ba ang gusto nilang makuha? Ang lahat ay biglang nagkaroon ng katuturan. Ang 3 taon ng pagtitiis, ang bawat panunumbat, ang bawat pagkontrol sa pera, ang bawat pagpapahiya. Ang lahat ng yon ay hindi lang basta ugali. Iyon ay mga hakbang para sirain siya, para pag-urin siya, para paalisin siya, o para makuha ang lahat ng sa kanya. Ang ginaw na naramdaman niya kanina sa banyo ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Isang galit na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Ang Amihan na dating mahinahon at mapagtimpi ay biglang naging isang namumuong bagyo. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanilang silid. Bawat hakbang ay tiyak at walang ingay. Hindi na siya umiiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bedside table. Ang kanyang mga daliri na kanina'y nanginginig sa ginaw, ngayon ay matatag. Habang nag-scroll sa kanyang mga contact, huminto ito sa isang pangalan. Attorney Diwa Makalinaw. Isang kaibigan ng kanyang pinsan, isang abogadong matapang at walang inuurungan, ayon sa mga kwento. Pinindot niya ang call button. Hindi niya alam kung anong oras na. Hindi niya alintana kung makakaistorbo siya. Ang alam lang niya, kailangan niyang gawin ito ngayon bago pa mawala ang tapang na biglang isinilang sa kanyang puso. Sa unang ring, isang tinig ng pagtataka ang sumagot sa kabilang linya. Ngunit nang magsalita si Amihan, ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang biktima. Ito na ang boses ng isang babaeng handa ng lumaban. Attorney Makalinaw, sabi niya, ang kanyang tinig ay kalmado ngunit puno ng determinasyon.
Ako po si Amihan Silayan. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Kinabukasan, gumising si Amihan bago pa man tumilaok ang mga manok. Wala sa kanyang mukha ang bakas ng kalungkutan o pagod. Napalitan iyon ng isang blangkong determinasyon. Kumilos siya na parang isang sundalong inihahanda ang sarili para sa isang digmaan. Naghanda siya ng almusal, sinangag, itlog at pritong isda. Inayos niya ang mesa na parang isang ordinaryong umaga. Ngunit sa bawat galaw niya, merong kakaibang bigat at layunin. Hindi na ito ang dating Amihan na gumagalaw dahil sa takot o obligasyon. Ngayon, bawat kilos niya ay isang bahagi ng isang mas malaking plano. Nang lumabas si Aling Puri mula sa kanyang silid, nakahain na ang lahat. Tumaas ang kilay nito sa pagtataka, ngunit wala itong masabi. Umupo ito at nagsimulang kumain. Sumunod na lumabas si Lino. Ang mga mata ay namumugto pa sa pagtulog, walang kamalay-malay sa bagyong namuo sa puso ng kanyang asawa kagabi. Aalis po ako sandali. Paalam ni Amihan matapos silang kumain. Ang kanyang boses ay pantay at kalmado. Saan ka pupunta? Tanong agad ni Aling Puri. Ang mga matay mapanuri. May bibilhin lang po sa palengke sa kabilang bayan. Sagot ni Amihan, hindi nagpapahalata. May nakita po kasi akong mas murang bilihan ng gulay doon. Ang salitang mura ay sapat na para tumigil ang anumang karagdagang tanong mula kay Aling Puri. Tumango ito bilang pagsang-ayon habang si Lino ay abala sa kanyang cellphone. Walang sino man sa kanila ang nakapansin sa paraan ng pagtayo ni Amihan. Mas tuwid, mas matatag. Ngunit hindi sa palengke sa kabilang bayan ang kanyang sadya. Makalipas ang isang oras, nakaupo si Amihan sa isang maliit at hindi gaanong pansining coffee shop sa sentro ng San Hiraya. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang bag. Ang puso niya ay malakas na kumakabog sa kanyang dibdib. Bawat tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpapakaba sa kanya. Ilang sandali pa, isang babae ang pumasok. Matangkad ito, suot ay isang formal na itim na blazer at ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Ang kanyang mga mata ay matalas at matalino. Naglakad ito papalapit sa kanya. Amihan Silayan? Tanong ng babae. Tumango si Amihan. Attorney Diwa Makalinaw? Ngumiti ang abogada. Isang nangiting profesional, ngunit may bahid ng kabaitan. Ako nga. Salamat sa pagpunta. Nang makaupo si Attorney Diwa, nagsimulang ikwento ni Amihan ang lahat. Sa una, nanginginig ang kanyang boses. Ikinuwento niya ang 3 taon ng pagtitiis, ang mga masasakit na salita, ang pagkontrol sa bawat sentimo. Ikinuwento niya ang insidente kagabi, ang malamig na tubig, ang kahihiyan, at ang pinakamasakit sa lahat, ang usapang narinig niya sa pagitan ni Lino at ng ina nito. Sa buong pagkukwento niya, si Attorney Diwa ay tahimik lang na nakikinig. Ang mga mata ay hindi humuhusga. Tanging pag-unawa ang ipinapahiwatig. Nang dumating si Amihan, sa bahagi ng sakripisyo ng kanyang mga magulang, doon na siya tuluyang bumigay. Ang mga luhang pinigilan niya kagabi ay malayang umagos ngayon. Ang kondo pong yon, attorney, sabi niya sa gitna ng mga hikbi. Hindi lang po iyon basta bahay. Iyon po ang buong retirement fund ng tatay at nanay. Ibinigay nila sa akin ang lahat. Umaasang magiging masaya ako. Pero ginawa ko lang silang dahilan para pagsamantalahan ng iba. Inabutan ni Attorney Diwa ng panyo si Amihan. Hinintay nitong kumalma ang dalaga bago nagsalita. Amihan, sabi ng abogada. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. Una sa lahat, wala kang kasalanan at ang nararamdaman mo, valid yan. Ang ginawa nila sa iyo ay hindi tama. Ito ay psychological at financial abuse. Ang mga salitang yon ay parang musika sa pandinig ni Amihan. Sa unang pagkakataon, may isang taong nagsabi sa kanya na tama siya, na ang sakit na nararamdaman niya ay totoo. May laban ka, Amihan. Patuloy ni Attorney Diwangwa.
Narito ang mga hakbang na gagawin natin. Una, kailangan nating protektahan ang iyong ari-arian dahil ang kondo ay nakapangalan sa'yo bago ka pa ikasal. Ito ay itinuturing na separate property. May mga paraan para patunayan yan. Pangalawa, iipunin natin ang lahat ng ebidensya ng pang-aabuso, mga text, mga resibo, mga testimonya kung kinakailangan. At pangatlo, maghahain tayo ng kaukulang legal na aksyon para mapawalang bisa ang kasal ninyo. Habang nagsasalita ang abogada, ang takot sa puso ni Amihan ay unti-unting napapalitan ng pag-asa. May daan pala palabas. May liwanag pala sa dulo ng madilim na lagusan na ito. Ang kondo ay hindi lang basta ari-arian. Pagtatapos ni Atty. Lidiwa, ito ang simbolo ng sakripisyo ng mga magulang mo at hindi natin hahayaang basta na lang nila itong kunin. Pag-alis ni Amihan sa coffee shop, ibang tao na siya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay naroon pa rin. Ngunit ngayon ay may kasama na itong determinasyon. Ang mga luhang pumatak sa harap ng abogada ay hindi na luha ng pagkatalo. Iyon ay luha ng pagpapalaya. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niyang nagwawalis si Aling Puri sa sala. Agad siyang sinalubong nito ng isang mapanuring tingin mula ulo hanggang paa. "Saan ka galing? At mukhang masaya ka ata?" tanong ni Aling Puri. Ang boses ay puno ng sarkasmo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, hindi yumuko si Amihan. Tumingin siya ng diretso sa mata ng kanyang biyenan. Isang maliit at misteryosong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Nagpahangin lang po," sagot niya. Ang kanyang boses ay payapa at hindi natitinag. Para luminaw ang isip ko. Naiwan si Aling Puri na nakatayo. Bahagyang nakakunot ang noo, hindi maintindihan ang biglaang pagbabago sa kilos at pananalita ng manugang na dati kaya niyang paikutin sa kanyang palad. Ang mga sumunod na araw sa bahay ng mga Soliman ay may kakaibang tensyon. Sa ibabaw, ang lahat ay tila normal. Ngunit sa ilalim, isang malamig na digmaan ang nagsisimula ng umusbong at si Amihan, sa kauna-unahang pagkakataon, ang siyang nagmamando ng mga unang galaw. Ang kanyang sandata, isang maskara ng kalmadong pakikisama. Nagsimula ito isang hapon nang dumating ang bill ng kuryente. Gaya ng inaasahan, si Aling Puri ay parang bulkang sasabog. "Amihan, nakita mo na ba tong bill ng kuryente? Halos himatayin ako. Ano bang ginagawa mo sa bahay na to? At ganito kataas ang konsumo mo po natin?" Sigaw nito habang iwinawasiwas ang kapirasong papel. Noon, ang dating Amihan ay yuyuko. Hihingi ng tawad kahit hindi niya kasalanan at mangangakong mas magtitipid pa. Ngunit hindi ngayon. Kalmado siyang lumapit sa biyenan, kinuha ang isang maliit na notebook mula sa bulsa ng kanyang duster. "Opo, Nay. Nakita ko na po," sabi niya sa isang pantay na boses. "Sinubukan ko pong i-breakdown yung konsumo natin base sa mga gamit natin dito sa bahay." Ipinakita niya ang isang pahina na may mga numero at kalkulasyon. "Itong luma nating ref, Nay, halos doble po ang kinakain sa kuryente kumpara sa mga bagong modelo. At yung computer po ni Lino, halos 8 oras pong bukas araw-araw para sa trabaho niya. Kung pagsasamahin po inyon." Natigilan si Aling Puri. Napatingin siya sa notebook. Pagkatapos ay kay Amihan. Wala siyang makitang butas sa luhika nito. Wala siyang maibato pabalik. Sa kauna-unahang pagkakataon, natalo siya sa sarili niyang laro ng panunumbat. Walang imik nitong ibinalik ang bill kay Amihan at tumalikod. Naramdaman ni Lino ang pagbabago. Ang asawa niyang dati parang basang sisiw ay bigla na lang nagkaroon ng tinik. Sa pagtatangkang ibalik ang dating kapayapaan o ang dating kontrol, sinubukan niya itong suyuin. Isang gabi, umuwi siyang may dalang isang supot ng paboritong chicharon ni Amihan. "Para sa'yo," sabi niya. Iniaabot ito na may kasamang alanganing ng ngiti. "Alam kong paborito mo yan.
Kinuha ito ni amihan. Ngumiti siya, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Lino. Pagkasabi niyon, ay ipinatong niya lang ito sa lamesa at nagpatuloy sa ginagawa. Hindi man lang niya ito tinikman. Naiwang nakatayo si Lino, lalong naguluhan. Ang simpleng suhol na dati gumagana ay tila wala ng epekto. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi na lang pisikal. Ito'y isang pader ng yelo na si amihan mismo ang nagtayo. Habang nagpapatuloy ang kanyang pag-arte, lihim na isinasagawa ni amihan ang plano ni Atty. Diwea. Sa tuwing walang nakatingin, kinukuhanan niya ng litrato ang mga sira sa bahay na ayaw ipaayos ni Aling Puri. Ang tumutulong gripo sa lababo, ang bintanang hindi maisara ng maayos, ang pundidong ilaw sa bodega na halos 1 taon nang hindi napapalitan. Bawat litrato ay isang ebidensya. Bawat patak ng tubig mula sa sirang gripo ay isang patunay ng kanilang kapabayaan. Ang kanyang banyo, na dati lugar ng pagluha, ngayon ay naging kanyang war room. Doon, habang kunwari naliligo, lihim niyang tinatawagan ang isang real estate agent na inirekomenda ni Atty. Diwa. Opo, kailangan po nating gawin ito ng mabilis at tahimik hanggat maaari. Bulong niya sa telepono, ang isang tainga ay nakikinig sa mga yabag sa labas. Listed po iyan as separate property. Ipadadala ko po sa inyo ang kopya ng mga dokumento. Isang gabi, pagkatapos ng isa na namang lihim na tawag, bumalik si amihan sa kwarto na may dalang kakaibang kapanatagan. Nakahiga na si Lino, nagkukunwaring natutulog. Sa pagod at sa dami ng iniisip, nagawa ni amihan ang isang maliit na pagkakamali. Ang notebook kung saan niya isinusulat ang lahat, ang bawat masasakit na salitang binitawan ni Aling Puri, ang bawat araw na hindi siya pinansin ni Lino, ay naiwan niya sa ibabaw ng bedside table sa halip na itago ito sa dati niyang pinagtataguan. Nang maramdaman niyang mahimbing na ang paghinga ni amihan, dahan-dahang iminulat ni Lino ang kanyang mga mata. Ang pagbabago sa kilos ng kanyang asawa ay bumabagabag sa kanya. Ang notebook na yon, palagi niya itong nakikitang daladala ni amihan nitong mga nakaraang araw. Dahan-dahan na walang ingay, inabot niya ito. Binuklat niya ang maliit na kwaderno. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kanyang nabasa. Nakasulat doon, sa maayos at malinis na pagkakasulat ni amihan, ang isang listahan. October 17, 7:15 p.m. Sayang sa sabaw. Nay Puri. October 19, 8:12 a.m. Ang gas napakamahal na. Nay Puri. October 21, 9:30 p.m. Patayin mo yang heater. Gastos. Nay Puri. Sinabi ni Lino na para sa ekonomiya. Binasa niya ang bawat linya. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Hindi ito basta listahan. Ito ay isang talaan. Isang talaan ng bawat sakit, bawat pagpapahiya, bawat patak ng luha na dinanas ng kanyang asawa. At sa ilalim ng bawat entry, meron siyang napansing mga salita na paulit-ulit. Hindi kumibo si Lino. Walang ginawa si Lino. Tumahimik lang si Lino. Biglang nanikip ang dibdib ni Lino, hindi dahil sa awa para kay amihan, kundi dahil sa takot. Nahuli sila. At ang tahimik niyang asawa ay hindi na pala tahimik. Nag-iipon ito ng bala. Ang pagkatuklas ni Lino sa notebook ay naghasik ng bagong uri ng takot sa puso niya. Isang takot na agad niyang ibinahagi sa kanyang ina. Ang kanilang mga kilos ay biglang nagbago. Ang dating hayagang panunumbat ni Aling Puri ay napalitan ng isang mapanuring katahimikan. Si Lino naman, na dati walang pakialam, ay biglang naging ekstra maalaga at malambing. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga kilos nila ay hindi na nakikita ni amihan bilang pagsuyo, kundi bilang isang desperadong pagtatangka na bawin ang kontrol na tuluyan nang nawala sa kanilang mga kamay. Isang gabi, habang si Lino at Aling Puri
ay abala sa panonood ng kanilang paboritong teleserye sa sala. Sinunod ni Amihan ang isa pang payo ni Attorney Diwa. Pumasok siya sa kanilang kwarto, binuksan ang luma nilang laptop at nag-login sa kanilang joint bank account. Ito ang account kung saan pumapasok ang sahod ni Amihan mula sa kanyang online na trabaho bilang isang virtual assistant at kung saan din dapat naglalagay si Lino ng parte ng kanyang kita. Ngunit sa paglipas ng mga taon, napansin ni Amihan na siya na lang halos ang naghuhulog dito. Ang palusot ni Lino, maliit lang daw ang sahod niya at maraming gastusin sa opisina. Sinimulan niyang suriin ang mga bank statement buwan-buwan sa loob ng nakalipas na 2 taon. Sa una, puro maliliit na withdrawal lang ang nakikita niya. Pambayad ng bills, panggasto sa grocery. Ngunit habang pabalik siya nang pabalik sa mga nakaraang buwan, isang pattern ang kanyang napansin. May mga regular na online transfer. Laging pare-pareho ang halaga, eksaktong 10,000 piso. At laging sa iisang account number lang ito napupunta. Ang pangalan ng account holder ay nakalista lamang bilang J. Reyes. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Amihan. Sino si J. Reyes at bakit buwan-buwan ay kailangang padalhan ito ni Lino ng pera mula sa kanilang pinagsamang ipon? Kinuhanan niya ng screenshot ang bawat transaksyon, maingat na inilagay sa isang password-protected na folder at agad na ipinadala sa email ni Attorney Diwa na may subject na Urgent. Habang isinasara niya ang laptop, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Si Lino. Nagulat si Amihan, ngunit mabilis niyang itinago ang kanyang kaba. Ami, sabi ni Lino sa isang malambing na boses na matagal na niyang hindi naririnig. Lumapit ito at niyakap siya mula sa likod. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat. Namiss kita. Hindi kumibo si Amihan. Nanatili siyang matigas sa yakap nito. Alam ko, marami akong pagkukulang sa'yo. Patuloy ni Lino. Ang kanyang hininga ay mainit sa kanyang leeg. Patawarin mo ako. Masyado akong naging abala sa trabaho. Sa mga problema, hindi ko na napansin na nasasaktan ka na pala. Babawi ako, Ami. Pangako. Ibabalik natin yung dati. Ibalik yung dati. Para siyang dinala ng mga salitang yon sa isang malayong alaala. Ang kanilang unang date sa isang parke sa Bay Laguna, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Naglatag sila ng banig at kumain ng fishball at kikiyam na binili sa kalye. Si Lino noon ay puno ng pangarap. Ikinuwento niya ang kanyang plano na magtayo ng sariling computer shop. Ikinuwento niya kung paano niya aalagaan ang magiging pamilya niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay at sinabing, "Ikaw lang ang gusto kong makasama habang tinutupad ko ang lahat ng to." Naniwala siya. Bawat salita, bawat pangako. Isang mainit na likido ang namuo sa kanyang mga mata. Sa isang saglit, sa isang kahina-hinalang sandali, gusto niyang maniwala ulit. Paano kung nagsasabi siya ng totoo? Paano kung ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali lang at kaya pa nilang ayusin? Bzzzt, bzzzt. Ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Agad siyang napabitaw sa yakap ni Lino na para bang nahuli sa isang akto. Nakita niya ang pangalan ni Attorney Diwa sa screen. "Excuse me, ma'am," sabi niya. Dinampot ang telepono at lumabas ng kwarto. Kailangan kong sagutin to. Sumunod ang mga mata ni Lino sa kanya, puno ng pagtataka at hinala. Pumasok si Amihan sa banyo at isinara ang pinto. "Attorney?" "Amihan, natanggap ko ang email mo." Sabi ni Attorney Diwa sa kabilang linya, ang boses ay seryoso. "Pinasiyasat ko agad sa contact ko ang account number na ipinadala mo. May balita na ako." "Ano po yun, attorney?" Kinakabahang tanong ni Amihan. Nagkaroon ng maikling katahimikan bago sumagot si Attorney Diwa. "Ang J. Reyes na yan, Amihan. Ang buong pangalan niya ay Jacinto Reyes.
Hindi lang siya basta-basta. Kilala siyang loan shark dito sa Laguna. Malaki magpatubo at delikado maningil. Parang isang baldeng puno ng yelo ang ibinuhos sa ulo ni Amihan. Isang loan shark. Kaya pala, kaya pala kailangan nilang makuha ang gusto nila. Hindi lang ito simpleng kasakiman. Ito ay desperasyon. Attorney, sabi ni Amihan. Ang boses ay nanginginig. May utang sila. Malaki ang posibilidad, sagot ni Attorney Diwa. At base sa mga halagang ipinapadala mula sa account ninyo, mukhang interest pa lang ang binabayaran nila. Ang ibig sabihin, malaki ang prinsipal na utang. Ang lahat ng pirapirasong palaisipan ay biglang nabuo sa isip ni Amihan. Ang pagkontrol sa pera, ang pagtitipid na umaabot sa kalupitan, ang plano. Kailangan nila ng malaking pera para mabayaran ang isang malaking utang. At ang pinakamadaling solusyon, ang condo unit niya, ang buong buhay na ipon ng kanyang mga magulang, ang kaunting pag-aalinlangan at awa na naramdaman niya kanina para kay Lino ay naglaho na parang bula. Napalitan iyon ng isang matigas at malamig na katotohanan. Ang paglalambing ni Lino kanina ay hindi pagsisisi. Iyon ay isang bitag. Salamat po sa impormasyon, attorney. Malaking tulong po ito, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Mag-iingat ka, Amihan. Kung desperado sila, baka kung ano ang magawa nila, babala ng abogada. Opo, attorney. Ako na po ang bahala. Pagbaba niya ng telepono, humarap siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na umiiyak. Ang mga mata nito ay puno ng galit, ngunit mayroon ding liwanag ng isang malinaw na layunin. Bumalik siya sa kwarto. Naroon pa rin si Lino, naghihintay. Ang mukha nito ay puno ng pagkabalisa. Sino yon? Tanong nito. Bakit ang tagal mo? Kaibigan lang. Maikling sagot ni Amihan. May emergency lang daw sa pamilya niya. Tumango si Lino, ngunit halatang hindi kumbinsido. Umupo si Amihan sa kama. Pinapanatili ang distansya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat kaysa dati. Biglang tumunog ang cellphone ni Amihan. Isang text message mula kay Lino. Nagulat siya. Bakit ito magte-text gayong magkatabi lang sila? Binuksan niya ang mensahe at ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Magkita tayo sa dati nating tagpuan. May sasabihin akong importante. Tayo lang dalawa. Ang dati nilang tagpuan ay ang Parke Sabay, sa ilalim ng matandang puno ng akasya, kung saan unang sinabi ni Lino na mahal niya si Amihan. Ang lugar na yon ay sagrado para sa kanya noon. Ngayon, habang papunta siya roon, pakiramdam niya ay papasok siya sa isang bitag na inilatag gamit ang sarili niyang matatamis na alaala. Sinabi niya kay Aling Puri na magjo-jogging lang siya. Isang dahilan na madaling paniwalaan, lalo pat nakasuot siya ng jogging pants at lumang t-shirt. Ngunit sa ilalim ng kanyang jacket, sa bulsa, naka-record mode ang kanyang cellphone. Isang payo mula kay Attorney Diwa na hindi niya kinalimutan. Nadatnan niya si Lino na nakaupo sa isang bench nakatingin sa luwawa. Ang payapang tanawin ay isang malaking kabalintunaan sa namumuong tensyon sa pagitan nilang dalawa. Tumabi si Amihan, nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. Salamat at dumating ka. Panimula ni Lino, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Ano ang pag-uusapan natin? Tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Huminga ng malalim si Lino at nang sa wakas ay humarap ito sa kanya. Nakita ni Amihan ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa mga mata nito. Luha. Ami, alam kong galit ka. Sabi nito, ang boses ay basag. Alam kong nasasaktan kita. Pero maniwala ka, lahat ng ginagawa ko, lahat ng ginagawa namin ni Mama, ay dahil wala na kaming ibang pagpipilian. Nagsimulang ikwento ni Lino ang tungkol sa kanyang ama.
na pumanaw bago pa man sila ikasal. Ikinuwento niya kung paano ito nalulong sa sugal, kung paano ito nag-iwan ng isang napakalaking utang na hindi nila alam. Si Jacinto Reyes, ang loan shark, ay bigla na lang daw lumitaw 1 taon na ang nakalipas at naningil. Natakot kami, Ami, sabi ni Lino. Ang mga luha ay tuluyan ng pumatak. Nagbanta siya. Sabi niya, kung hindi kami makakabayad, kami ni Mama ang pagbabayarin niya. Sinubukan kong bayaran buwan-buwan, pero interes lang ang kaya kong punan. Palaki lang ng palaki ang utang. Ang kwento ay perpekto. Puno ito ng sakit, takot, at desperasyon. Kung ito ay ang dating amihan, siguradong yayakapin niya si Lino at sasabihing, huwag kang mag-alala, nandito ako, tutulungan kita. Ngunit alam na niya ang totoo. Kahit may bahid man ng katotohanan ang kwento, ang ginamit nila itong dahilan para sa kanilang mga plano ay isang kasinungalingan. Biglang lumuhod si Lino sa harap niya, sa damuhan. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Amihan, tulungan mo kami. Pagmamakaawa nito. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Ang kondo, kung maibebenta natin yon, mababayaran natin ang lahat. Makakapagsimula tayo ulit. Tayong dalawa. Malayo kay Mama. Malayo sa mga problema. Tulad ng dati. Patawarin mo na ako. Ang eksena ay parang isang pelikula. Ang lalaking minahal niya, nakaluhod, umiiyak, humihingi ng tulong. Naramdaman ni Amihan ang isang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Ang kirot ng pag-ibig na unti-unti nang namamatay. Hindi siya sumagot agad. Pinakiramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Ang lalaking ito ay ginagamit ang kahinaan niya laban sa kanya. Pag-iisipan ko, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Nakita niya ang isang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Lino. Ngunit nang hilahin niya ang kanyang mga kamay palayo, ang pag-asang iyon ay biglang napalitan ng inis. Sa isang saglit, nakalimutan ni Lino ang kanyang pag-arte. Hanggang kailan, Ami? Wala na tayong oras. Sabi nito, ang boses ay bahagyang tumaas at puno ng pagkadismaya. Iyon na. Ang maliit na siwang sa kanyang perpektong maskara. Nahuli niya. Kring! Kring! Ang tunog ng cellphone ni Lino ang pumutol sa kanilang tensyon. Kinuha nito mula sa bulsa at bago pa man niya ito maitago, nakita ni Amihan ang pangalan sa screen. Aling Purik calling. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amihan. Isang nangiting hindi pa kailanman nakita ni Lino. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Ang mga matang puno ng pagkagulat at takot ngayon. Sagutin mo, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng bakal. Gusto kong marinig. Natigilan si Lino. Hawak ang teleponong patuloy na tumutunog. Ang pangalan ng kanyang ina sa screen ay parang isang malakas na ebidensya ng kanilang sabuatan. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng luha, ang lahat ng pagmamakaawa. Ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan ng kanilang panloloko. Bakit? Utal niyang tanong. Para malaman ko kung ano ang susunod ninyong plano ngayong hindi ninyo ako napapayag. Diretsong sagot ni Amihan. Sa halip na sagutin ang tawag, pinatay ito ni Lino. Tumayo siya, pinagpagan ang kanyang pantalon, at ang mukha niya ay napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Ang bitag ay nabigo. Umuwi na tayo, sabi lang nito at nagsimulang maglakad palayo. Iniwan si Amihan sa ilalim ng puno ng kanilang mga alaala. Alam ni Amihan na hindi doon magtatapos ang lahat. Ang pagkabigo ng kanilang plano ay magtutulak lamang sa kanila na gumawa ng mas desperadong hakbang. Ngunit hindi niya inasahan kung gaano kabilis at kung gaano kadumi sila maglalaro. Makalipas ang 2 araw,
habang abala si amihan sa pag-iimpake ng ilang mahahalagang gamit sa isang maliit na bag. Bilang paghahanda sa kanyang pag-alis, tumunog ang kanyang telepono. Isang numero mula sa probinsya, ang kanyang ina. "Nay, kamusta po?" Masayang bati ni amihan, natutuwa sa biglaang tawag. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi masaya. Ito ay puno ng pag-aalala at pagdududa. "Amihan, anak, nasan ka?" Tanong ng kanyang ina. Ang boses ay nanginginig. "Nasa bahay lang po, Nay. Bakit po? May problema po ba?" Narinig ni amihan ang isang malalim na buntong hininga. "Anak, nandito si Puri, ang biyenan mo." Parang huminto ang mundo ni amihan. Ano pong ginagawa niya dyan? Dumating siya kaninang umaga lang, umiiyak, patuloy ng kanyang ina. "Amihan, nag-aalala kami ng tatay mo." Ang sabi ni Puri. "Totoo ba?" "Ano pong totoo, Nay?" Tanong ni amihan, kahit na ang puso niya ay nagsisimula ng kumabog sa takot sa kung ano man ang kasinungalingang sinabi ni Aling Puri. Narinig niya ang pag-aatubili sa boses ng kanyang ina. Ang sabi niya, May iba ka na raw, anak. May lalaki ka raw na kinakatagpo. At kaya mo raw gustong ibenta ang bahay ay para sumama ka sa kanya at iwanan si Lino." Parang isang suntok sa sikmura ang narinig ni amihan. Hindi niya akalain na aabot sa ganito. Ang kanyang biyenan ay hindi lang siya sinisiraan sa harap ng kanyang asawa. Sinisira na rin siya nito sa harap ng mga taong pinakamamahal niya at nagtiwala sa kanya. "At anak," dagdag pa ng kanyang ina, masumina ang boses. Nagpakita siya ng mga pruweba, mga litrato mo raw na palaging umaalis mag-isa, mga log ng mga tawag mo sa gabi sa isang di kilalang numero. "Anak, ano ba talaga ang nangyayari?" Ang mga pruweba, ang kanyang mga pag-alis para makipagkita kay attorney, diwa at sa real estate agent. Ang mga tawag sa gabi, ang kanilang mga pag-uusap. Ginamit ni Aling Puri ang lahat ng yon at binaluktot para gawin siyang isang masamang asawa sa mata ng sarili niyang mga magulang. "Nay, hindi po totoo yan," sabi ni amihan. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses kahit gusto na niyang humagulgol. "Bitag po yan, Nay. Kasinungalingan po lahat yan." Pero amihan, ang sabi niya, "Nay, pakiusap. Maniwala po kayo sa akin." Pagmamakaawa ni amihan. "Uuwi po ako. Mag-uusap po tayo. Ipapaintindi ko po ang lahat." Pagbaba niya ng telepono, napaupo si amihan sa sahig, yakap ang bag na kanyang inihahanda. Ito na siguro ang pinakamasakit na ginawa sa kanya. Ang saktan siya ay isa, pero ang gamitin ng kanyang mga magulang para saktan siya, para wasakin ang tiwala sa pagitan nila. Iyon ay isang kalupitang hindi niya kayang ilarawan. Mabilis siyang nag-book ng bus ticket online para sa pinakamaagang biyahe kinabukasan. Habang ginagawa niya yon, isang email ang pumasok sa kanyang inbox. Mula ito sa real estate agent. Subject, urgent, cease and desist letter. Nanginginig niyang binuksan ang email. Nakasulat doon na nakatanggap sila ng isang formal na sulat mula sa abogado ni Lino Soliman na nagsasabing itigil ang anumang proseso ng pagbebenta ng condo unit dahil ito ay itinuturing na conjugal property at kailangan ng pahintulot mula sa magkabilang panig. Pansamantalang naka-freeze ang lahat. Napatingin si amihan sa bintana. Ang sikat ng araw sa labas ay tila hindi kayang abutin ang kadilimang bumabalot sa kanya sa loob ng bahay. Pinapalibutan na siya. Sinasarhan ang lahat ng kanyang mga daan palabas. At ngayon, sinusubukan pa nilang kunin ang tanging kanlungan na natitira sa kanya. Ang tiwala ng kanyang mga magulang. Muli niyang tiningnan ang telepono. Nakita niya ang huling mensahe ng kanyang ina kanina bago sila mag-usap. Isang lumang litrato nilang tatlo. Siya ang kanyang nanay
at tatay noong araw na ibinigay sa kanya ang susi ng kondo. Nakangiti silang lahat, puno ng pag-asa. At sa ilalim ng litrato, ang huling tanong ng kanyang ina sa tawag kanina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit na parang isang basag na plaka. Anak, umuwi ka muna. Kailangan nating mag-usap. Ang sabi ni Puri, totoo ba? Ang biyahe ni Amihan pauwi sa probinsya ay ang pinakamahabang 6 na oras sa kanyang buhay. Bawat kilometrong tinatakbo ng bus palayo sa San Hiraya ay parang 1 kilometrong naglalapit sa kanya sa isang paghuhukom. Ang bawat pagdaan ng poste ng kuryente sa labas ng bintana ay parang mga anino ng pagdududa na bumabalot sa kanyang puso. Pagdating niya sa terminal, ang kanyang tatay ang sumundo sa kanya. Ngunit ang dating masayang ngiti na laging sumasalubong sa kanya ay napalitan ng isang mukhang puno ng pag-aalala at pagod. Walang imikan habang naglalakbay sila pauwi. Ang katahimikang yon ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Pagpasok niya sa kanilang simpleng bahay, nadatnan niya ang kanyang nanay na nakaupo sa sala. Namumugto ang mga mata. Wala na si Aling Puri. Iniwan na nito ang lason at umalis. Naitay, panimula ni Amihan. Ang boses niya ay nanginginig. Hindi po totoo ang lahat ng sinabi niya. Pero anak, bakit hindi mo sinabi sa amin na may problema pala kayo? Malumanay na tanong ng kanyang ama. Umupo ito sa tabi ng kanyang ina. Bakit kailangan pa naming marinig sa ibang tao? Dahil ayaw ko po kayong mag-alala, sagot ni Amihan. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Dahil ang problemang ito, ako po dapat ang lumulutas. Sinubukan niyang ipaliwanag ang lahat. Ang pagkontrol ni Aling Puri, ang pananahimik ni Lino, ang insidente sa banyo, ang usapang narinig niya. Ngunit habang nagsasalita siya, nakita niya ang pag-alinlangan sa mga mata ng kanyang mga magulang. Ang mga kasinungalingan ni Aling Puri ay nauna na. Nag-ugat na ito sa kanilang mga isipan. Isang babaeng nagngangalang Diwa Makalinaw. Sabi ng kanyang ina, inuulit ang isa sa mga ebidensya na sinabi ni Puri. Sabi ng biyanan mo, palagi mo raw itong kausap. Sino siya, Amihan? Abogada ko po siya, Nay. Mabilis na sagot ni Amihan. Tinutulungan niya po akong. Abogada? Putol ng kanyang ama. Bakit ka kumuha ng abogada, anak? Ganun na ba kalaki ang problema? Hindi ba ninyo kayang ayusin na lang mag-asawa? Doon niya naramdaman ang pader sa pagitan nila. Gusto nilang maniwala sa kanya, ngunit ang takot sa isang malaking gulo, isang eskandalo ng hiwalayan, ay mas nangingibabaw. Para sa kanila, na lumaki sa henerasyong ang pag-aasawa ay sagrado at panghabambuhay, ang ideya ng paghihiwalay ay isang malaking kahihiyan. Habang nasa gitna sila ng isang mahirap na pag-uusap, tumunog ang telepono ni Amihan. Isang email mula kay Attorney Diwa. Binuksan niya ito at ang kanyang puso ay lalong nanikip. Amihan, I received a copy of the opposition letter. Legal move ito para i-delay ang anumang sale. Don't worry, we can fight this. Pero aabutin ito ng oras. For now, hindi mo talaga magagalaw ang property. Ang huling sinag ng pag-asa, ang mabilis na pagbebenta ng bahay para tuluyan ng makalaya, ay pansamantalang pinatay. Natrap siya. Hindi siya makakilos. Ibinaba niya ang kanyang telepono. Ang kanyang muka ay maputla. Ang pagod mula sa biyahe, sa stress, at ngayon sa pagkabigo, ay kitang-kita sa kanyang anyo. Ang kanyang mga paliwanag ay parang nagiging hangin na lang. Naramdaman niya ang kamay ng kanyang ama sa kanyang balikat. Amihan, sabi nito sa isang pagod na boses. Mahal ka namin, anak. Alam mo yan. Ayaw lang naming makita kang mas lalong masaktan. Huminga ito ng malalim bago idinugtong ang mga salitang tuluyang pumatay sa kanyang loob. Amihan, baka mas mabuti kung ayusin niyo na lang muna ni Lino ang problema niyo.
Mahirap na ang gulo. Iyon na. Hindi nila siya itinatakwil, ngunit hindi rin sila lubusang kumakampi sa kanya. Gusto nilang pumili ng mas madaling daan. Ang daan ng pakikipag-ayos. Ang daan ng pananahimik. Ang daan pabalik sa kulungan na tinatakasan niya. Tumingin si Amihan sa kanyang mga magulang. Nakita niya ang pagmamahal sa kanilang mga mata, ngunit nakita rin niya ang takot. At sa sandaling iyon, naintindihan niya. Maging sila, ang mga taong pinakamamahal niya, ay biktima rin ng panloloko ni Aling Puri. Naramdaman niya ang isang matinding pag-iisa. Tila ba ang buong mundo, ang kanyang asawa, ang kanyang biyenan, ang batas, at maging ang kanyang mga magulang ay nagsasabing sumuko na lang siya. Umalis si Amihan sa bahay ng kanyang mga magulang kinabukasan na may bigat sa puso na hindi niya pa naramdaman kailanman. Ang kanilang huling pag-uusap ay puno ng mga luhang hindi pumatak at mga salitang hindi binitawan. Ipinangako nilang susuportahan siya anuman ang mangyari, ngunit ang kanilang mungkahi na makipag-ayos ay umalingaw pa rin sa kanyang isipan. Isang patunay na hindi pa rin nila lubusang naiintindihan ang lalim ng kanyang sugat. Ang pagbabalik sa San Hiraya, sa condo unit na ngayon ay parang isang hawlang ginto, ay isang uri ng torture. Bawat sulok ng bahay ay may dalang alaala. Mga alaalang minsan ay masaya, ngunit ngayon ay nabahiran na ng lason ng katotohanan. Pagpasok niya, ang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Wala si Lino, wala rin si Aling Puri. Sa isang iglap, nagkaroon siya ng pagkakataong huminga. Inilapag niya ang kanyang bag at umupo sa sofa. Ipinikit ang mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nag-iisa siya. Ngunit ang pag-iisa ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Nagdulot ito ng isang nakabibinging katahimikan kung saan mas malinaw niyang naririnig ang sarili niyang mga takot. Paano kung tama ang kanyang mga magulang? Paano kung ang paglaban ay magdudulot lang ng mas maraming sakit? Ang proseso ng pagbebenta ng bahay ay naharang. Ang tiwala ng kanyang mga magulang ay nayanig. Tila ba sa bawat hakbang niya pasulong, itinutulak siya ng tadhana ng 2 hakbang paatras. Napagod na siya. Pagod na siyang lumaban. Gabi na nang bumukas ang pinto. Pumasok si Lino. Hindi siya nag-iisa. Nasa likod niya si Aling Puri. Ang mukha ay seryoso. Ang kanilang pagdating ay tila planado. Hindi na nag-abalang magkunwari si Lino. Ang maskara ng pagiging maamong tupa ay tuluyan ng nahulog. Ang kanyang mukha ay malamig at kalkulado. May inilapag siyang isang folder sa center table sa harap ni Amihan. Ano to? Tanong ni Amihan, kahit na alam na niya sa tibok ng kanyang puso kung ano ang nasa loob. Isang kasunduan, sagot ni Lino. Umupo sa tapat niya. Si Aling Puri naman ay nanatiling nakatayo sa likod ng anak, parang isang general na nagmamasid sa kanyang sundalo. Isang settlement, para hindi na natin kailangang dumaan pa sa gulo ng korte. Binuksan ni Amihan ang folder. Sa loob ay isang legal na dokumento. Isang kasunduan na nagsasabing ititigil ni Amihan ang lahat ng planong pagbebenta ng ari-arian. Mananatili silang kasal at susubukang ayusin ang kanilang pagsasama. Bilang kapalit, nangangako si Lino na magiging mas mabuting asawa. Isang mapait na tawa ang gustong kumawala sa lalamunan ni Amihan. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanilang solusyon. Isang piraso ng papel na puno ng mga hungkag na pangako. Hindi ko pipirmahan to, mariin niyang sabi. Doon na nagsalita si Aling Puri. Ang boses ay puno ng pagbabanta. Kung hindi mo pipirmahan yan, kami ang magsasampa ng kaso. Sasabihin namin sa korte na ikaw ang may kasalanan, na mayroon kang ibang lalaki. Hihilahin namin ang pangalan mo at ng pamilya mo sa putik. Ngunit hindi na ang banta ang tumama kay Amihan. Ito ang mga sumunod na sinabi ni Lino.
mga salitang tila pinili para wasakin ang huling piraso ng kanyang lakas. Isipin mo na lang ang mga magulang mo, Ami, sabi ni Lino. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay may lason. Nakausap na namin sila. Pagod na sila sa gulo. Anong kahihiyan ang ibibigay mo sa kanila? Gusto mo ba silang makitang magkasakit dahil sa katigasan ng ulo mo? Iyon na, iyon ang huling suntok. Ginamit nila ang pagmamahalan niya sa kanyang mga magulang bilang isang armas para ipitin siya. Tumingin si Amihan sa dokumento. Pagkatapos ay sa bintana, sa madilim na kalangitan ng gabi. Naramdaman niya ang pagsasara ng mga pader sa paligid niya. Wala na siyang matakbuhan, wala nang kakampi. Ang mga taong dapat sanay kanyang lakas ay ginagamit na ngayon bilang kanyang kahinaan. Tumingin siya kay Lino, sa lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Ngayon, ang nakikita na lang niya ay isang estranghero, isang kaaway na alam kung saan siya sasaksakin para pinakamaramdaman niya ang sakit. Dahan-dahan, kinuha ni Amihan ang ballpenan sa ibabaw ng folder. Nanginginig ang kanyang kamay. Nakita niya ang isang ngiti ng tagumpay sa gilid ng mga labi ni Aling Puri. Si Lino naman ay nanatiling seryoso, naghihintay, alam na panalo na siya. Dahan-dahang ibinaba ni Amihan ang dulo ng ballpen sa papel, sa linya, sa ibabaw ng kanyang pangalan. Pumikit siya, handa nang isuko ang lahat. Ang laban, ang kalayaan, ang sarili niya. Nakatutok ang dulo ng ballpen sa papel. Ang itim na tinta ay 1 milimetro na lang ang layo mula sa pagsuko. Ang bawat segundo ay tila 1 oras. Ang tanging maririnig sa silid ay ang pag-aabang na paghinga ni Lino at Aling Puri. Sa isip ni Amihan, isang boses ang nagsasabing, "Pirmahan mo na. Tapusin mo na ang pagod." Ngunit sa pinakailalim ng kanyang puso, isang maliit na tinig ang nagmamakaawa. Huwag. Huwag kang susuko. Bzzzt, bzzzt. Ang biglaang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa tabi ng folder ang bumasag sa katahimikan. Napamulat si Amihan. Isang text message mula kay Attorney Diwa. From Attorney Diwa Makalinaw. Subject, hawak na natin sila. Open the attachment now. Ang mga salitang nakasulat sa malalaking letra ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanyang diwa. Dahan-dahan, ibinaba niya ang ballpen at kinuha ang telepono. Nakikita niya ang kunot sa noo ni Lino. "Ano yan?" tanong nito. Naiinip. "Pirmahan mo na." Hindi siya pinansin ni Amihan. Binuksan niya ang mensahe. Mayroon itong 2 attachment. Ang una ay isang PDF file. Pagbukas niya, nakita niya ang isang serye ng mga bank transaction. Hindi ito ang mga transfer na nakita niya noon. Ito ay mga withdrawal, malalaking cash withdrawal mula sa ATM account ni Lino na ginawa malapit sa isang kilalang sabungan sa kabilang bayan. May mga petsa, may mga oras, isang malinaw na ebidensya na hindi lang utang ng ama ang problema. Si Lino mismo ay nagsusugal. Pagkatapos, binuksan niya ang pangalawang attachment, isang audio file. Pinindot niya ang play. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa speaker ng telepono. Boses ni Aling Puri. "O Jacinto, pasensya na at natagalan. Itong manugang kong matigas ang ulo, ayaw pang pumayag. Pero malapit na. Konting tiis na lang. Mapapasa atin din ang kondo na yan at mababayaran ka na namin ng buo. Pati interes mo, dodoblehin ko pa." Sumunod ang isang magaspang na boses ng lalaki. "Siguraduhin mo lang, Puri. Alam mo na ang mangyayari kung mapuno ako sa inyo ng anak mo." Pinatay ni Amihan ang recording. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa cellphone. Ang mukha ni Aling Puri ay putlang-putla na parang nakakita ng multo. Si Lino naman ay napanganga, hindi makapaniwala sa narinig. Dahan-dahan, tumayo si Amihan. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay nawala na. Ang pagod sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang nag-aapoy na tapang.
bago ako pumirma, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. Gusto ko munang mag-usap tayong lahat. Sa senyas na yon, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Iniluwan nito ang dalawang tao na hindi inaasahan ni Nalino at Aling Puri, ang nanay at tatay ni Amihan. At sa likod nila, si Attorney Diwa Makalinaw, hawak ang isang folder na kasingkapal ng kasunduang inilatag ni Lino. Nay? Tay? Gulat na sabi ni Amihan, hindi rin makapaniwala. Hindi ka namin iiwan, anak, sabi ng kanyang ina. Ang mga matay puno ng luha, ngunit may determinasyon. Tumawag pala si Attorney Diwa sa kanila matapos matanggap ang mga bagong ebidensya at ipinaliwanag ang lahat. Wala nang urungan to, sabi naman ng kanyang ama. Ang boses ay matigas. Gumuho ang mundo ni Nalino at Aling Puri. Anong ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Lino. Nakatingin kay Amihan. Hindi na si Amihan ang sumagot. Si Attorney Diwa ang humakbang pasulong. Ang ibig sabihin nito, Mr. Soliman, sabi ng abogada, inilalatag ang mga dokumento sa mesa, ay tapos na ang laro ninyo. Hawak namin ang ebidensya ng inyong panloloko, psychological abuse, at conspiracy to commit fraud. Hawak din namin ang testimonya ni Mr. Jacinto Reyes na mas piniling makipagtulungan sa amin kaysa makulong dahil sa loan sharking. Ipinakita niya ang mga bank statement, ang mga litrato, at muling pinatugtog ang recording, mas malakas ngayon para marinig ng lahat. Napaiyak ang ina ni Amihan nang marinig kung paano planuhin ang pagkuha sa ari-ariang isinakripisyo nila para sa anak. Doon na sumabog si Aling Puri. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Sigaw niya, itinuturo si Amihan. Ang mukha ay puno ng galit at pagkatalo. Kung ibinigay mo lang sana agad, hindi na sana tayo aabot sa ganito. Sakim ka. Si Amihan ay hindi natinag. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Pagkatapos ay sa lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Wala nang galit sa kanyang puso. Wala na ring sakit. Ang tanging naroon ay isang malawak na kapatagan ng kapatawaran, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niya. Ang pagpapatawad sa sarili dahil hinayaan niyang umabot sa ganito. Tapos na, sabi lang niya, isang salitang naglalaman ng lahat ng kanyang pagtitiis at ng kanyang paglaya. Nawalan na ng lakas si Lino. Napaupo siya sa sahig. Ang mukha ay isinubsob sa kanyang mga palad. Sa kauna-unahang pagkakataon, tila natauhan siya sa bigat ng kanyang mga kasalanan. Tumingala siya sa kanyang ina na patuloy pa rin sa pagwawala. Tama na ma, sabi niya. Ang boses ay basag at puno ng pagsuko. Tama na. Pagkatapos ng gabing iyon ng pagbubunyag, ang lahat ay nangyari ng napakabilis, na para bang isang dam na matagal nang nag-ipon ng tubig ay bigla na lang bumigay. Ang lakas na ipinakita ni Amihan, kasama ang mga hindi matututulang ebidensya, ay tuluyang nagpatahimik sa anumang pagtutol mula sa panig ni Nalino at Aling Puri. Ang kasunduang inilatag ni Lino ay napalitan ng mga papeles para sa annulment na inihain ni Attorney Diwa, na pinirmahan ni Lino nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang pag-atras ng kanilang abogado sa pagharang sa pagbebenta ng kondo ay dumating kinabukasan din. Ang digmaan ay tapos na at walang dugong dumanak, tanging mga luhang natuyo na lamang at mga lihim na naibulgar. Ang sumunod na linggo ay inilaan sa pag-aalis ng mga gamit ni Nalino at Aling Puri mula sa kondo. Wala nang sigawan, wala nang panunumbat. Ang tanging namayani sa pagitan nilang lahat ay isang mabigat at malagkit na katahimikan. Minsan, nagkasalubong ang mga mata ni Amihan at ni Lino habang nagbubuhat ito ng isang kahon. Sa mga mata ng lalaki, nakita ni Amihan ang isang pinaghalong pagsisisi at pagkapagod. Tumangulang ito sa kanya ng bahagya bago tumalikod. Iyon na ang kanilang huling pamamaalam. Si Aling Puri, sa kabilang banda,
ay hindi na tumingin kay amihan hanggang sa huling sandali. Lumabas ito ng condo unit nang hindi nagiiwan ng kahit isang salita. Dala ang bigat ng kanyang pagkatalo. Nang sa wakas ay umalis na sila at ang pinto ay sumarado sa huling pagkakataon, naiwan si amihan sa gitna ng sala kasama ang kanyang mga magulang. Tiningnan niya ang paligid. Ang espasyo ay tila mas maluwag, mas maliwanag. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman niyang malaya siyang huminga sa loob ng sarili niyang pamamahay. Niyakap siya ng kanyang ina. "Patawarin mo kami, anak," bulong nito. "Patawarin mo kami kung nagduda kami sa'yo." "Tapos na po yun, Nay," sagot ni amihan, yumakap pabalik. "Ang importante, nandito po kayo ngayon." Tinapik naman ng kanyang ama ang kanyang balikat. "Proud na proud kami sa'yo, amihan, sa tapang mo." Sa tulong ng kanyang mga magulang, sinimulan ni amihan ang bagong yugto. Ang real estate agent ay muling kumilos at hindi nagtagal, isang mag-asawang bagong kasal ang nag-alok na bilhin ng kondo. Masaya si amihan para sa kanila. Sana ang bahay na minsan niyang tinuring na kulungan ay maging isang tunay na tahanan para sa iba. Habang nag-iimpake ng kanyang mga gamit, bawat bagay na kanyang hinahawakan ay may dalang alaala. Ngunit sa halip na sakit, ang nararamdaman na lang niya ay isang mapayapang pagtanggap. Ito ang mga piraso ng buhay na humubog sa kanya, mga sugat na nagturo sa kanya kung paano maging matatag. Sa araw ng pagpirma ng kontrata para sa pagbebenta ng bahay, naramdaman ni amihan na isang malaking bigat ang nabunot mula sa kanyang mga balikat. Ang kondo na yon, simbolo ng pag-asa, naging simbolo ng pagdurusa at ngayon, simbolo ng paglaya. Pag-uwi niya sa pansamantalang tinutuluyan nilang apartment ng kanyang mga magulang, isang sobre ang naghihintay para sa kanya. Galing ito sa opisina ni Atty. Diwa. Nang buksan niya, isang sulat kamay ang nasa loob, mula kay Lino. Nag-atubili siya. Bahagi niya ang gustong itapon na lang ito, sunugin, at kalimutan na nag-exist ito. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging natuto ng magpatawad, ang nagsabing kailangan niya itong basahin. Para sa isang tunay na pagsasara ng kabanata, umupo siya sa tabi ng bintana, pinanood ang paglubog ng araw, at dahan-dahang binuklat ang liham. Makalipas ang 3 buwan, isang maliit ngunit maaliwalas na apartment sa Maynila ang naging bagong mundo ni amihan. Ang sahod niya mula sa kanyang online na trabaho na dati kinokontrol ng iba ay sapat na ngayon para sa kanyang mga pangangailangan at kaunting luho. Ang bawat kasangkapan sa loob ng apartment ay pinili niya. Bawat palamuti sa dingding ay kwento ng kanyang bagong kalayaan. Sa isang maliit na mesa sa tabi ng bintana, nakapatong ang isang kahon ng mga alaala. Sa loob nito, kasama ng ilang lumang litrato, ay ang liham mula kay Lino na ilang buwan na rin niyang hindi binubuksan. Ngayong umaga, habang humihigop ng kape at pinagmamasdan ang unti-unting paggising ng syudad, naramdaman niyang handa na siya. Kinuha niya ang sobre at sa pagkakataong ito, binasa niya ang sulat ng walang pag-aatubili. Ang sulat ay simple lang, walang mga dramatikong pagmamakaawa o mga hungkag na pangako. Puno ito ng isang tahimik na pagsisisi. "Ami, walang salita ang sapat para humingi ng tawad, pero susubukan ko pa rin. Patawad. Patawad dahil naging mahina ako. Patawad dahil mas pinili kong maging anak kaysa maging asawa. Ang utang ni tatay ay totoo, pero totoo rin na ginamit ko yon para takasan ang sarili kong mga pagkakamali. Ang pagsusugal, ang pagiging duwag, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko hinihiling na bumalik ka. Alam kong sinira ko na ang lahat. Ang tanging hiling ko lang ay sana, balang araw, mapatawad mo ako para mapatawad ko rin ang sarili ko." Si Mama, umuwi na sa probinsya. Ako,
Susubukan kong ayusin ang buhay ko dito. Magsisimula ulit. Sana maging masaya ka. Karapat-dapat ka sa lahat ng kaligayahan sa mundo. Iyon lang ang gusto kong sabihin, Lino. Tinupi ni Amihan ang sulat. Wala nang luhang pumatak, wala nang kirot. Tanging isang pakiramdam ng pagtanggap. Ang liham ay hindi para sa kanya, para bumalik. Ito ay para sa kanya para tuluyang makalaya. Isang pag-amin na hindi siya ang may kasalanan. Inilagay niya ang sulat pabalik sa kahon at isinara ito. Maingat niyang itinulak ang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Hindi niya ito itinapon. Ito ay bahagi na ng kanyang nakaraan. Isang paalala hindi ng sakit, kundi ng lakas na natuklasan niya sa sarili. Kring! Kreaeng! Tumunog ang kanyang telepono. Isang kaibigan mula sa kolehiyo. Ami, kamusta ka na? Kape tayo? Isang malapad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amihan. Isang tunay at masayang nangiti. Oo ba? Saan? Habang nag-aayos para umalis, napatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na mukhang pagod o takot. Ang kanyang mga mata ay may kislap. Ang kanyang tindig ay may tiwala. Binuksan niya ang kanyang bintana at isang malamig at sariwang hangin ang pumasok. Ang hanging amihan ng umaga. Napapikit siya. Ninamnam ang dampi nito sa kanyang pisngi. Ito ang pangalan niya. Isang hanging malaya. Hindi na nakakulong. Handang pumunta kung saan man siya dalhin ng tadhana. Lumabas siya ng kanyang apartment, isinara ang pinto at humakbang palabas sa isang bagong araw, sa isang bagong buhay. Hindi pa tapos ang kanyang kwento. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang at dito nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Ang kwento ni Amihan ay nagpapaalala sa atin na ang ating halaga ay hindi nasusukat na kung gaano karaming sakit ang kaya nating tiisin. Ito ay nasusukat sa tapang nating tumayo para sa ating sarili, sa lakas nating piliin ang kapayapaan ng ating kalooban, at sa pag-asang mayroong laging bagong umaga na naghihintay pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagkukulong. Ito ay nagpapalaya. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Amihan. Kung mayroon kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Gusto naming malaman ang inyong mga mungkahi. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.